Wait lang, huwag ka munang mag-scroll. So magbibigay lang tayo ng word of the day sa ngayon. So yung pag-uusapan natin, itong tinatawag nating concept of police service. Meron tayo dyan, old concept tsaka yung modern concept natin. Itong dalawang konsepto na to ay ginagamit ng ating mga kapulisan para masugpo yung kriminalidad. But unfortunately, no, we cannot eliminate crime talaga. Kasi nga, sabi sa ating social science, crime is a product of society. At saka, syempre, according to the positivist theory, crime is a natural phenomenon. So malamang sa malamang, para siyang kalamidad na kung saan talagang nandyan siya, hindi siya nawawala. Kaya ang ating government, nag-create na lang tayo ng tinatawag nating CJS, yung ating criminal justice system. Ang purpose ng CJS is, ano naman siya, machinery which the society uses for crime prevention and crime control. Kaya ang nangyayari ngayon, ang ginagawa ng ating mga kapulisan is to prevent crime and to control crime. Sa anong rason? Siyempre, by putting the offender into the institution. So, ibig sabihin, application tayo ng tinatawag nating incapacitation tsaka incarceration. Kasi kapag nasa kulungan sila or nasa custody sila, yung ating mga offender, hindi pa sila makagagawa ng bagong krimen. That is the considered tinatawag nating crime prevention or crime control. Nakukontrol natin, nape-prevent natin yung crime dahil nasa custody pa sila. Now, punta tayo sa old concept tsaka modern concept na ginagamit ng ating mga kapulisan natin. No? Unang-una, sa old concept kasi, ito yung pinagbabasihan ng ating police competency or police competence natin dati na kung saan sinasabi sa old concept na epektibo ang isang police officer kapag ang ginagawa nila is increasing the number of arrests. So, ibig sabihin, sa old concept, pinofokusan ng ating mga kapulisan yung pagdami ng naaresto. Kasi nga, pag maraming naaresto daw, edi mas maliliit na daw yung chance na magkukumit ng krimen yung mga tao kasi marami nang nahuli. That is considered old concept. Ibig sabihin, increasing number of arrests yung tinutukoy natin sa old concept. Okay, yung ating pagiging epektibo ng isang kapulisan is basing on the increasing of the number of arrests. Kaya malamang sa malamang nung old concept is uso yung concealing of the identity, disguising para makahuli tayo ng mga perpetrator. But as of now sa ating makabagong panahon, ang ginagamit na nating kapulisan is modern concept. Kasi pinagbabasihan naman dito yung police competence or magiging epektibo daw ang isang police officer kapag nagkaroon ng decreasing the number of crimes. Ibig sabihin, focus naman sila on how to decrease crime. Kaya ang ginagawa nila is transparency, visible sa ating community, nagpapatrolya sila. That is considered, ang ginagawa nila is eliminating the opportunity sa mga tao na gustong mag-commit ng krimen. And that is called crime prevention. So ibig sabihin, sa madaling salita, ganito lang po yan. Pag old concept, increasing the number of arrests ang pinupuntirya nila. Pero pag sinabi namang modern concept, ang pinupuntirya naman natin dito is decreasing the number of crimes. Ibig sabihin, pinaniwalaan na naman natin na magiging epektibo ang isang police officer o ang ating mga kapulisan kapag walang masyadong krimen na nangyayari. At that is considered crime prevention. But inuulit po natin, hindi po naman natin kasalanan, hindi naman po kasalanan ng ating mga public officer kung bakit may nangyayaring krimen. Sapagkat sabi nga po natin kanina, crime is a natural phenomenon po as to positivist theory according by Cesar Lombroso. Ang krimen ay isa siyang kalamidad. Para siyang kalamidad na kung saan hindi natin alam kung kailan siya mangyayari at magaganap. Kaya sa lahat po ng ating mga kapulisan out there po, sa ating mga magiting na kapulisan, you will be covered with the blood of Jesus. And syempre po, ingat po kayo lagi. God bless you all. And syempre, thank you for the service po. God bless you all. Have a nice day ahead.